Nitong February 28, 2026, ginulat ang mundo matapos ang isinagawang pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Mabilis na kumarat ang tensyon sa buong Middle East at nagdulot ng pagkasawi ng marami. Nadamay rin ang pandaigdigang ekonomiya, partikular na ang sektor ng enerhiya matapos sumirit ang presyo ng langis. Pagsapit ng Abril, nagkasundo ang mga panig sa isang ceasefire o tigil putukan upang bigyan daan ang usapang pangkapayapaan. Gayunpaman, nanatili itong marupok dahil sa patuloy na palitan ng maanghang na pahayag ng mga opisyal ng magkabilang panig at mga insidente ng karahasan sa ilang bahagi ng rehiyon, lalo na sa Lebanon. At halos 3 buwan matapos magsimula ang ceasefire, tuluyan na naisapinalang isang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Ito ang inanunsyo ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif na nagsilbing mediator o tagapamagitan sa negosasyon ng dalawang bansa. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Sharif na nagkasundo na ang Washington at Tehran sa isang agarang at permanenteng pagtigil ng mga operasyong militar sa buong rehiyon, kabilang ang Lebanon. Kinumpirma rin ito ni United States President Donald Trump sa kanyang Truth Social account. Ayon sa US President, nakumpleto na ng Amerika at Iran ang deal. Dahil dito, iniutos na rin niya ang agarang pagpapatupad ng toll-free passage at ang pag-alis ng US Naval blockade o panghaharang sa mahalagang rutang pandagat na Strait of Hormuz. Samantala, kinumpirma rin ng Iran Supreme National Security Council na naisapinal ang kasunduan nitong linggo, June 14. Hindi pa inilalabas sa mga panig ang kompletong detalye ng peace framework. Gayunpaman, batay sa mga naunang ulat at draft proposals, kabilang sa mahalagang bahagi ng kasunduan ng muling pagbabukas ng Strait of Hormuz, pagtigil ng mga opensibang militar sa Middle East, pagluwag o pag-alis ng sanctions laban sa Iran, at pagbuo ng pinanakasunduan kaugnay ng nuclear enrichment program ng bansa. Nakatagdang pirmahan ng Memorandum of Understanding para rito sa Biyernes sa Switzerland. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.